number. Alright, magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. At pag-usapan naman po ngayon natin, ito naman hong si Harry Roque. Okay, grabe ka naman Paskachi. Kadiri ka agad. Kit-kit nga sumayaw eh. Eto. Zelensky. Ang tanong, bakit ba siya in-entertain ng presidente? Unang-una, hindi na po presidente yan si Zelensky. Okay. So sabi niya, bakit daw in-entertain ni PBBM etong si Zelensky? Sabi niya, bakit? Marunong ka pa kung sino gusto i-entertain ng presidente. O bakit si Duterte pumunta ng Malacanang pagkatapos niyang mag-report kay Xi? Noong July 16. Di ba? Pag uwi niya ng Pilipinas, ano nangyari? Di ba nag-ulat siya hindi nag-ulat, kundi kinausap niya si PBBM. Ano yung sinabi niya doon? Igalang yung mga kasunduan na kanyang mga pinasok. Kaya nga seryosong-seryoso ang usap nila, di ba? Kasi magagalit na nga daw ang China, ganun. Bakit si Digong kinausap? Nasa presidente po kung sino yung kanyang harapin. Di ba? At hindi pwedeng utusan lamang ng kahit na sinong botanding ang presidente ng Pilipinas. Kung nung panahon nga ninyo nila Duterte yung drug testing lang na hinahamon ni Trillanes. Simpleng drug test lang yun, hindi hair follicle. Ayaw nga Sabi agad ni Roque, harang agad si Roque. Ang presidente po ay halal ng bayan at hindi po siya para utos-utusan lamang ng kahit na sinong tao dyan. Sabi niya. Ang drug test po ay gagawin po ng presidente pag gusto niya. Hindi ginawa, di ayaw rin. Di ba? Agad si Roque. Natapos na kanyang termino. Abay, nawili sa kapangyarihan at ginapit ang gera bilang dahilan, hindi tumawag ng eleksyon. Gago rin talaga. Unang-una, Harry Roque, dapat tinignan mo muna, ipinakita dapat sa atin ito ni Harry Roque. Ano ang sitwasyon doon sa Russia? Ano ang gagawin nila kapag nasa panahon po ng digmaan? And Russia is at war against, Ukraine is at war against Russia. Tapos mag-i-eleksyon ka, magkakampanya, anak ng puta. Naisip niyo po ba yun? Imagine niyo nga mga kapatid. Isipin mo may gera. Tapos nandito si Zelensky kumakampanya, boto niyo po ako, boto niyo po ako, boto niyo po ako. Although ako personally, ayoko nang manalo si Zelensky. Pero hindi man lang inisip ni Harry Roque na tignan na nakalagay ba sa Constitution ng Ukraine na kailangan kapag natapos ang termino ng isang presidente at nasa panahon ng digmaan, kailangan walang digma-digma, walang gera-gera. Eleksyon tayo, kampanyahan tayo. Ceasefire muna, ganon. Talaga si Harry Roque, kamote. Nako. Natural po, common sense na lang. Hindi ka magpapalit ng leader sa gitna ng laban. Ba't ka magpapalit, di ba, ng tinyente mo o ng general mo sa gitna ng labanan? Tapos magta-transition kayo, magbe-briefing na naman kayo. Paano natin yan? Ano na sitwasyon? 'Di ba? Ang dapat lang gawin doon, kung yun ay mahina, dagdagan ng puwersa. Dagdagan ng mga makakatulong. Hindi yung magpapalit ka, anak ng baka. Mantakin mo, siya'y nasa Europa, namumuno ng walang mandato galing sa taong bayan. Gago talaga. He obviously extended ang presidency ni Zelensky, kaya nga po siya, 'di ba, hindi kino-question ng kanyang mamamayan. Yun lang, hindi siya kino-question ng mamamayan nila Hindi siya pinabababa sa pwesto. Maliwanag na maliwanag, alam ng mga Ukrainian na automatic siya pa rin ang presidente dahil nga sa kanilang sitwasyon. Ano ba, Harry Roque, nag-iisip ka ba? Nako, kung yan ay preference ng presidente, alam yun na ang mangyayari Ayan na. Dinali na si PBBM. Pasok. Hoy. Tayo ngayon nabudol at binigyan natin siya ng 31 million. Yun. Kinikilala niya na legitimate po ang boto ni PBBM. Alright? Palakpakan. Kaya lang, siya po, hindi natin binigyan ng 31 million votes.
Talo si Roque, the beater. Baka mamaya sa kinabukasan na malapit na, baka hindi na umalis yan at gayahin si Zelensky na wala nang ile-eleksyon, mananatili na lang siya sa kapangyarihan. Well, sorry na lang for Harry Roque kasi maraming mga Pilipino, ina-express nila, gusto nila si PBBM pa rin na maging presidente. Kung si Sara Duterte lang din naman ang papalit. Di ba? Itok-itok. Dahil yan naman ang ginawa ng Marcos Sr. At bakit mo kailangan entertainin? Dahil humingi siya ng suporta doon sa gera ng Ukraine. Alam niyo po, napahiya siya. Kasi bagamat pinuntahan niya yung Shangri-La Dialogue at kinausap ang mga ASEAN, 3 lang silang pupunta doon. No? Hindi pa Prime Minister ng Singapore ang pupunta, isang opisyalis ng Timor-Leste at saka isang representative ng Singapore at isang representative din ng Pilipinas. So, di ba? Problema na ni Zelensky yun. And besides, binanggit niya si Apo Lakay, hello, Harry Roque, walang giyera nung panahon ni Apo Lakay. Nagkaroon ng mga eleksyon. Di ba? He was elected 1965 and then 4 years natapos bago matapos ang eleksyon bago matapos ang first 4 years niya, nagkaroon uli ng eleksyon, another 4 years. Tapos hanggang sa nagkaroon na ng deklarasyon ng martial law and then the Constitution. Diba? Nagkaroon tayo ng bago, the 1973 Constitution. Ano yun? So under ng martial law, diba? Continuous yung sa pagka-presidente. Kung napalitan doon si Apo Lakay, sa tingin nyo kaya, sa lakas na ng mga NPA, na halata naman talaga na sinuportahan ito ng China. Diba? Proven yan. Kung bobo lang na klase ng presidente si Apo Lakay, hindi nila mapapalubog yung barko ng MV Kalayaan ng mga NPA na binili sa Japan, yung fishing vessel or fishing boat, tapos ni-refurbish nila, dinala sa China, diba? At ginawang tawag dito barkong pangisda. Pagdating dito, ayun, ang karga pala isang katutak ng mga armas para sa mga NPA. At yan, dyan po sa Palanan, Isabela, nandyan pa yung barko ng MV Kalayaan. Nandyan pa rin nakalubog yung mga armas. Siyempre, hindi na magagamit yan. Sino ba nakapagpalubog yan? Sino nakasakote yan? Itong kampo mismo ni itong namayapa ng si General Victor Corpus. Ang galing nga ng ginawa ni Apo Lakay ron nagpasok ng infiltrator sa CPP-NPA, etong bagong graduate ng PMA. 'Di ba? At ang kapansin-pansin, para masabi na talagang ito ay bumaliktad sa gobyerno at nag-NPA, nilusob nila ang armory ng PMA. At ano ang mga nakuha? Diyos ko, mga World War II. World War II na mga armas. 'Di ba? Bakit World War II? PMA? Tinuturuan ng mga kasundaluhan natin, ng mga magiging pulis natin, magiging mga general in the future. Tapos ang mga baril, mga garan, mga World War II. Sus Mariosep. Kaya, sabi ko okay rin yung pambubudol na ginawa ni na Apo Lakay ron. Paniwala naman yung mga NPA na ang dami nilang nakuha ng mga armas. 'Di ba? Sa pamamagitan nito ni fresh graduate ng PMA na si Victor Corpus. Tapos nalaman niya tuloy lahat-lahat, pati kung sino ang nagplano ng Plaza Miranda bombing. 'Di ba? Ang galing. Ako, Harry Roque. Dapat ako magtataka kung si Marcos Jr. mismo pumunta. Alam niyo naman, mahilig bumiyahe-biyahe. Kung gerang ito, wala talagang saysay. Ito po'y gera sa panig ng Amerika at ng Rusya at nakita naman natin kung anong nangyari. Binuyo ng mga Amerikano, lumabang kayo mga Ukraine, suportado namin kayo. Pero ano palang suporta? Till the last Ukrainian dies. Kalahating milyon na pong mga Ukrainians ang namamatay. Saan niya kaya nakuha yung figure na yun? No? Paano niya kaya binilang? Siyempre, nagbibigay ng counting pondo para pambili ng armas. Pero ang katotohanan niyan, humihingi na ng suporta sa Zelensky sa buong daigdig kasi hindi sapat ang suporta binibigay ng mga Amerikano. Yan, and I totally agree. Kasalanan niya ni Zelensky, uto-uto siya
magaling mambuyo, pero napakababaw naman ang bulsa. Ay nako, ganyan pong gusto nilang mangyari dito sa ating lugar dito. Dito kayo napaghahalata talaga ni Digong ng mga mukhang kwarta eh. 'Di ba? Yung biro din niya noon na gawin ng province ng China ang Pilipinas. Ang dahilan niya kasi madami daw kwarta. Ito namang mga mga alam ko Tagalog niya dinideliver yun eh. Ito namang mga tangang incheck na nandoon, tawa na naman din naman. Yung mga nandoon. Diyos ko po. Hindi ko alam kung naintindihan nila yung sinasabi niya. Sa Asia. Tuwan-tuwa naman si Duterte because he felt na he was honored. But he was a clown. Gusto nila ipigilan ang paglakas ng China, no? Dahil sa ngayon ang pinakamakalawanang, pinakamalakas at pinakamaunlad na bansa. Pero ayaw nilang Amerikanong mamamatay. Kaya pag sinabi nilang, our commitment to the Philippines is ironclad, oo, we will defend the Philippines until the last Filipino dies. Tayo po. Unang-una, hindi naman tayo umaasa. Dahil naranasan na rin naman na natin ang giyera. 2 giyera na ang dinaanan ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman tayo umaasa po. Tragis, may giyera nga, nakalaban pa natin mga Amerikano eh. Kaya lang, ang problema lang kasi talaga natin dito, yung mga gago ng mga nagdaang presidente natin, walang ginawa para magkaroon tayo ng leverage na ikukonsidera ng China na respetuhin tayo. Mga hayop yung mga nakaraang presidente natin, ginawa tayong walang kwentang bansa eh. Na walang katatakutan. Kahit na anytime sakupin ng Pilipinas, magagawa dahil hindi makakapalag militarily ang mga Pilipino. Pinahina tayo todo-todo ng mga nakaraang leaders natin. At dyan po sa ganyan proud na proud pa itong si Harry Roque. Kasi Pilipino itong taong ito, dating human rights lawyer, human rights act advocate, 'di ba? Pero ang puso niya ngayon ay nandiyan na po para sa China. 'Di ba? Doon pa sa kung sino ang nambubuli sa atin. Ang babayaan nilang mamatay gaya ng ginawa nila sa Ukraine na hindi naman Amerikanong namamatay. Ang problema kasi ang Ukraine ang nakipaggiyera eh. Merong warning ang Russia. 'Di ba? May offer pa nga sa kanilang maganda, di sana sarap buhay sila. Puro Ukrainians. At anong sinasabi ng mga commentators? Matatalo pa rin ng Ukraine kasi hilaw na hilaw nga ang suporta ng mga Amerika. Ang dapat na ginawa ng Amerikano, nagpadala ng sundalo. Pero siyempre, natutunan sila sa kasaysayan nila na tumututol talaga ang publiko sa Amerika kung mamamatay ang mga kabataang Amerikano. Oo nga pala po nakumpirma ko na yung isang report sa dyaryo sa China. Nangangalahati na lang po ang kanilang inaangkat na saging sa Pilipinas. Kung maalala nyo, yung panahon ni Noynoy Aquino, ibinan ang pasok ng saging at ng pinya. Tapos makikipagmabutihan tayo sa kanila. 'Di ba? Ngayon nangangalahati na. Kumusta naman yung durian diplomacy? Kumusta naman yung durian? Wala bang balita dun si Harry Roque? Alam naman ng presidente na gawain ng China yan. Gawain din ng Amerika yan. So anong ginagawa ng presidente? Hindi ba't nahanapan na nga niya ng kapalit yan? So, nung panahon ni Pinoy, nung merong standoff, hindi po pinapasok sa pier ang mga produkto natin, yung mga saging. Anong nangyari doon? Nag-impose ang China ng mas mahigpit po na quarantine. So, nababad roon. Di yun, nasira yung mga saging natin. Pero sino ang mga nalugi? Mga Chinese investors din. Hindi po mga Pilipino ang nagdala ng mga saging na yan sa pantalan. Binili ng mga incheck dito sa mga magsasakang Pilipino, tapos sila po ang nag-angkat papunta ng China. Sino lugi? Kadugurin nila. So same thing, ganun din po ngayon. 'Di ba? Nangangalahati na lang kinukuha nilang saging dito sa Pilipinas. Ano naman ngayon? Hindi naman dumadaing yung mga magsasaging eh. Dumadaing ba yung mga magsasaging sa Pilipinas? Wala. Kasi meron po silang ibang nabebentahan. Harry Roque naman. Hilig mo sa saging ano? Yan po ay dahil nga inaaway ng Pilipinas ang China. Mantakin yung nawawala sa mga magsasaka sa Mindanao.
Ngayon, hindi pa nila pinagbabawal ang pagpasok ng pinya at ng saging. Pero nangalahati na po ang inaangkat nila. So malapit na po na maging zero muli siguro ang aangkating nilang saging at pinya. Bakit? Kasi nakikipag-away tayo. Ano ba naman ang masama sa makipag-usap ng matino? Eh nga yung problema, yung makipag-usap ka ng matino, yung kausap mo, matino bang kausap, Harry Roque? Oh. Eh mismo nga si Duterte, inilaglag na nila eh. Anong masama doon? Ang aking punto nga, nung panahon naman ni dating Presidente Duterte, na kaya naman na magkaroon ng kapayapaan. Natural! Tuta siya ng China. He is an ASCII, sir. Ng China. Na kaya naman. At hindi naman totoong nagkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Ha? Sinasabi nga po mismo doon sa artikulong nakuha natin na mismo ang China na nagbulgar. 2016, hindi naman pala totoong pumayag ang China na ang mga Filipino fishermen makapangisda sa loob ng bahura ng Panatag Shoal. Sa gedli-gedli lang. Tapos bawal din ang mga state forces natin pati na magpatrolya doon, pati rin po sa airspace bawal dumaan. Oh, anong ganda nun, Harry Roque, aber? Na isulong yung mga bagay-bagay na po pwedeng isulong gaya ng kalakalan, gaya ng pamumuhunan, gaya ng turismo, at isang tabi muna yung hindi mapagkasundo ang pag-agawa ng teritoryo. Nakasaad sa international law, sa UN Charter, lahat ng sigalot dapat inaayos sa mapapayapang pamamaraan. At nasa saligang batas natin, we renounce war as an instrument of our foreign policy. Yan ang sinasabi ko sa inyo na laman ng ating Constitution. We renounce war as a means of national policy. Pati ho, ginawa ng mga nakaraang presidente, pati pag-manufacture ng mga gamit natin, hindi na rin po nila ginagawa. Lahat binibili na natin. My God, ultimo bala na lang. Ang nagagawa lang natin dito, bala ng mga maliliit na mga armas. Pero yung mga malalaki, hindi, kailangan pa natin. May IRR pa silang ganyan. Kung di ba mga kupal yung mga leader natin. Oh. At dapat po yan ay mabago. Mawala yan. 'Di ba? Mag-produce tayo ng sarili natin. Sus Mariosep. So, may nagtatanong nga rito, nagre-request si Judith. Paliwanag mo raw, Roque. Yung mga papeles mo sa Pogo. May sagot na si Roque dyan. Yung daw tao na yon ay empleyado niya dati pero tagal na hindi na nagtatrabaho sa kanya at nag-aaral doon sa May Clark. Siguro nakitira doon sa Pogo Hub. Kaya dala yung mga dokumento. Pinagbabawal po ang pagyera. Yan po ay krimen na tinatawag aggression. Bakit napaka-war freak natin na parang ang yabang-yabang natin na parang mananalo naman tayo? Hindi pa naman talagang tanga to eh. Hindi naman, ang nakalagay roon, we denounce war as a means of national policy. Tama, di ba? Hindi tayo manggigera. But hindi rin po sinabi doon na hindi tayo lalaban, hindi tayo papalag. Pag tayo po ang binubuli na, tayo na ang binabalahura, lalo na pag tayo na ang ginera. Attorney ka pa talaga, Harry Roque, o kailangan mo nang isurrender ang lisensya mo sa PRC? Samantalang, nagsimula nang bumili ng mga bagong barko at eroplano sa panahon ni dating Presidente Duterte at kakaunti lang yan. Wala po talagang laban yan sa sandamukal na armas, eroplano, barko ng China. Kaya maganda po yung isang cartoon ni Pusang Gala. Sabi ni Zelensky kay PBBM, "It's your turn, bro. Ikaw naman ang magpagamit sa Amerika. Ikaw naman ang umayag na mamatay ang iyong mga kapwa Pilipino." Yan ang opinion nyo. Yan ang mga opinion ninyo. Nakita ko rin yun sa Pusang Gala eh. Diba? Opinion nila yun. Ano ba naman ang tingin nila sa presidente ng Pilipinas? Ganoong ka-uto-uto. Diba? Kasi kung uto-uto ang presidente natin ngayon, tuta pa rin tayo ng China hanggang ngayon. At baka pumirma na ito ng isang kasunduan na pinakaminimithi po talaga ng China, kagaya ng kapalit nitong joint exploration na kung saan kikilalanin natin 60-40 tayo. Okay sa kanila, walang problema. Pero may kapalit po yun eh.
na hindi nila dinidisclose sa atin. Kikilalanin ng Pilipinas na yun ay teritoryo talaga ng China. So kumbaga tayo po ay makikisawsaw na lang doon. Kumbaga sa pag-aani ng palayan, matapos yung may-ari na nakaani na ng kanyang palayan, yung mga naiwan po na mga uhay ng palay, yun lang po dadamputin natin. Makikiamot na lang tayo. Lalo ng problemang malaki yan pag give up natin. Dahil po ang katangahan na pagkilala sa dominyo ng China or any act na pagkilala, yan po ay katumbas ng pagsuko ng ating claim, ng soberanya natin diyan. Yung ating limited jurisdiction, totally ho, mapapawalang saysay na yan. Dahil i-apply nila yan sa United Nations na, eto, dineklara na ng Pilipinas, kinikilala nila ang aming claim. Di wala na tayong iised. DQ na tayo sa iised natin. Hanggang doon na lang tayo sa 12 nautical miles territorial water plus yung excess na ang hangganan, kapiranggot na lang, babangga na doon sa teritoryo ng China sa 10 line nila. Now, ito namang si Harry Roque, talaga naman pati yung pagbisita, wala naman tayong magagawa, walang magagawa ang presidente natin eh. Pumunta ron ang presidente ng Ukraine. Anong gagawin niya? Ipagtabuyan niya? Di ba? Mismo ngang itong representante ng China, na nambubuli sa atin, si Wang Zilian. Nakakapunta pa ng Malacanang. Kapal ng box din. Di ba? Ay, nako. Harry Roque. Talagang kahit na sa lahat, anong pagkakataon para makaano lang siya, makapanira sa presidente natin. Mapagmukha lang niya na weak. Lang iya. Pareho din naman ang ginagawa niya kay Digong. Pinapahabak rin niya si Duterte. Gusto lang talaga ng taong ito ni Harry Roque ay magkaroon po ng gulo. Isipin mo, si Digong pinapahamak niya. Diba sinabi niya na ang Pogo ay nagbibigay ng cash sa presidente. Diba? Kunwari, nadulas ang dila. Sinabi niya yung totoo. Diba? Tapos siya rin na nagsabi na si Duterte ay nakipag-agreement sa China tungkol dyan, pero hindi secret. Nakipag-agreement pa rin. Nakipagkasunduan pa rin. Di ba? Hudas talaga.